Kung napapagod ka sa toxic na tao at gusto mo na lang mapanatili ang kapayapaan mo, may mga simple at praktikal na paraan para hindi ka maapektuhan. Hindi kailangan ng drama, kailangan lang ng tamang mindset at boundaries. Number 1, alamin mo kung saan ka madaling ma-trigger. Ibig sabihin, dapat aware ka. Ito yung klase ng self-awareness na nagbibigay sa'yo ng armor sa buhay. Kasi aminin mo, may mga salita, tono o ugali ng tao na kahit simpleng pitik lang, bigla kang napapairap, napapainit ang ulo mo, o napapasimangot ka. And most of the time, hindi mo agad naiintindihan kung bakit. Pero kapag sinimulan mong kilalanin ang triggers mo, parang nagbubukas ka ng flashlight sa madilim na parte ng sarili mo. Naiintindihan mo na, kaya pala ako natamaan kasi dati nang may sugat dito. Hindi ka na basta sumasagot dahil nadala ka ng emosyon. Mas nagiging mindful ka. Instead of reacting, you start responding. Relatable ito sa lahat. Halimbawa, may taong mahilig mang down. Kapag hindi mo alam ang trigger mo, feeling mo, lagi ka nilang inaaway. Pero kapag aware ka, maiisip mo, okay, triggered ako kasi sensitive ako sa criticism. Pero hindi ibig sabihin na valid yung attack nila. Suddenly, you take back control. Hindi na sila ang may hawak ng mood mo. Minsan trigger mo yung pagiging ignored. Kaya kahit maliit na bagay, nararamdaman mong hindi ka mahalaga. But once you know this about yourself, you don't let toxic people use it against you. Instead, you give yourself validation. Hindi galing sa ibang tao ang validation. At ang maganda pa, knowing your triggers trains you to pause. Alam mo yung isang malalim na hinga bago sumagot? That's power. That's emotional maturity. Kung dati automatic kang napipikon, ngayon mas kaya mo nang sabihin sa sarili mo, okay wait, hindi lahat ng bagay kailangan kong patulan. Ang pagkilala sa triggers mo ay hindi para baguhin ng ibang tao, kundi para palakasin ang sarili mo. You're not trying to control the world, you're just mastering your inner world. And when you do that, mas hindi ka naaapektuhan ng toxicity, drama, at negativity sa paligid mo. Para ma-internal shield ka na. Kahit mag-ingay sila, you stay steady, calm, and grounded kasi alam mo na kung saan ka pwedeng tamaan and you choose not to let it. Number 2, huwag mong dibdibin ang sinasabi nila. Kapag may toxic na taong nagsabi ng masakit o nakakainis, normal lang na maapektuhan ka sa unang segundo. Tao ka, may puso ka, pero ang mahalagang tandaan, hindi mo kailangang dalhin yon sa dibdib mo. Hindi mo kailangang ipasan ang bawat salitang binato sa'yo. Lalo na kung galing sa taong laging may problema, laging may reklamo, at laging naghahanap ng negativity. Madalas, ang mga sinasabi nila ay hindi tungkol sa'yo. Mas tungkol yun sa kanila. Sa insecurities nila, sa pagod nila, sa frustration nila, sa mga bagay na hindi nila makontrol. Kung may taong bigla na lang manlait, mang-down, o magbigay ng unsolicited criticism, isipin mo muna, is this really about me? Or is this about them? You'll be surprised how often the answer is, it's about them. Kapag hindi mo dinadala sa puso ang sinasabi nila, binibigyan mo ang sarili mo ng freedom. Hindi ka nabibitag sa drama nila. Hindi ka nasasakal ng negativity. Instead of reacting emotionally, nagiging observer ka. Someone who can say, ganyan siya magsalita, pero hindi ko kailangang i-absorb. Imagine mo, parang may invisible shield ka. Oo, nakakarinig ka ng masasakit na salita, pero hindi yun dumidikit sa balat mo. Dumadaan lang. Hindi ka nagtatago, pero hindi ka rin nagpapalimot ng peace of mind para lang patulan ang bawat comment nila. At kapag natuto kang huwag dibdibin ng salitang hindi dapat dinadala, mas lumalawak ang mundo mo. Mas lumalakas ka emotionally. Mas nagiging selective ka kung kanino ka nagpapadala ng emosyon at kung kanino ka nagbibigay ng energy. Hindi mo kontrolado kung ano ang sasabihin ng iba, pero kontrolado mo kung ano ang papasukin mo sa puso mo. And once you master that, hindi ka na madaling ma-shake. You stay calm, collected, and confident kahit may toxic sa paligid mo. Number 3, maglagay ka ng malinaw na hangganan. Hindi lang ito basta iwasan mo sila. Mas malalim pa ito. Ibig sabihin, tinutukoy mo kung ano ang hindi mo hahayaang gawin ng ibang tao sa'yo. At kung ano lang ang kaya mong tanggapin nang hindi nauubos ang energy mo. Para itong invisible line na nagsasabi,
pwede kang magsalita, pero hindi mo ako pwedeng bastusin. O kaya, pwede tayo mag-usap, pero hindi ako tatanggap ng negativity na hindi ko naman kasalanan. Once na malinaw ang hangganan mo, mapapansin mong nababago ang dynamics. Bigla mong mararamdaman na may power ka. Kung dati, isang salita lang nila, bagsak ka agad, ngayon, hindi na. You're more grounded. Mas kilala mo na ang sarili mo kaysa sa sinasabi nila. Relatable ito, lalo na kung may kakilala kang laging may reklamo, laging galit, o laging may hinihingi. Kapag walang boundaries, para kang sponge. Lahat ng emotions nila, sinisip-sip mo. Kaya ka pagod, kaya ka drained, kaya minsan hindi mo na alam kung ikaw pa ba yan o sila na ang nagdikta ng mood mo. But once na nag-set ka ng boundaries, nagiging malinaw na ang feelings ng ibang tao ay hindi sa'yo. Hindi ka nagiging emotional trash bin ng ibang tao. At hindi naman kailangan laging dramatic o confrontational. Minsan simple lang, sorry ha, hindi ko muna kayang makipag-usap ngayon. Or, I need space. O kahit non-verbal tulad ng pagdistansya, paglimit ng chat, o hindi agad pag-reply kapag alam mong toxic ang pupuntahan ng usapan. That's already a boundary. Ang ganda pa dito, kapag natutunan mong maglagay ng hangganan, mas natutunan mo ring mahalin ang sarili mo. Because boundaries are not about controlling other people. They're about protecting your peace. Hindi selfish ang boundaries. It's self-respect. At kapag napatatag mo yan, hindi ka na madaling natitinag. Kahit gaano ka-toxic ang kausap mo, hindi mo na sila pinapaupa ng walang bayad sa isip mo. Number 4, bawasan mo ang pakikisalamuha sa kanila. Hindi ibig sabihin na kailangan mong mag-walk out ng dramatic o biglang mag-ghost ng tao. Minsan, simple lang, binabawasan mo ang access nila sa'yo. Kasi sa totoo lang, hindi lahat ng tao ay dapat bukas ang pinto sa buhay mo 24/7. May mga tao kasing parang vacuum, hinihigop ang energy mo, kinukuha ang good mood mo, at pinapalitan ng stress, guilt, at drama. Kaya mahalagang marunong kang mag-control ng distance. Imagine mo na parang phone battery ka. Kapag nauubos ka dahil sa negativity nila, kailangan mong matutong mag-airplane mode kahit sandali para makapag-recharge. It's not being rude, it's self-preservation. Hindi ka masamang tao dahil pinipili mong protektahan ang sarili mong peace. Normal at healthy na limitahan ang exposure mo sa mga taong paulit-ulit kang dinadown, kinukontrol o inuubos ang pasensya mo. Pwede mo itong gawin sa mga simpleng paraan. Huwag agad mag-reply. Piliing hindi sumali sa grupo kung alam mong magiging toxic ang vibe. O kaya ay pagpili ng mas maikling usapan. Minsan, yung simpleng, okay, noted, o sige, next time na, ay sapat na yon para hindi lumalim ang involvement mo sa gulo. Hindi mo kailangan magpaliwanag ng mahaba. Minsan ang tahimik na pagdistansya ay mas epektibong statement kaysa kahit anong speech. At ang pinaka-importante, hindi mo kailangang ipaliwanag ang boundaries mo sa lahat. The people who genuinely care will understand. Yung mga nagagalit o nagtatampo kapag hindi mo sila inuuna, sila mismo ang dahilan kung bakit kailangan mong mag-set ng limits. Ang goal mo ay hindi maging perfect, kundi maging emotionally safe. Kapag natutunan mong bawasan ang pakikisalamuha sa mga taong toxic, mabibigyan mo ng mas malaking space yung mga taong deserving ng oras, energy, at pagmamahal mo. And trust me, your peace will thank you for it. Number 5, manatiling kalmado. Hindi ibig sabihin nito na magpapaka-stoic ka o magpapanggap na hindi ka nasasaktan. Ang ibig sabihin lang ay pipiliin mong hindi magpadala sa gulo na iniaalok ng toxic na tao. Kasi sa totoo lang, maraming taong nagsisimula ng drama para lang makakuha ng reaksyon. Parang fuel nila ang emosyon mo. The moment na napikon ka, na-offend ka, o nag-react ka ng hindi mo pinag-isipan, panalo na sila. Pero kapag kalmado ka, para kang naglalakad sa gitna ng bagyo na hindi ka natatangay. May ingay, may tensyon, pero ikaw, steady lang. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil mas malakas ang kontrol mo kaysa sa gulo nila. Isipin mo ganito, may isang taong pasigaw na nakikipag-away. Pero ikaw, huminga ka muna ng malalim bago sumagot. Sa outside perspective, ang dali mong tawaging chill. Pero sa loob-loob mo, pinipili mo lang talaga kung alin ang worth ng energy mo. Because the truth is, not every fight deserves your fire. Relatable ito, lalo na kung may kakilala kang mabilis magtaas ng boses, magparinig o gumawa ng eksena sa simpleng bagay. Kapag sumabay ka, tapos ka.
Pero kapag hindi ka bumigay, sila ang mauubusan. Kalmado kang parang salamin. Ipinapakita mo sa kanila ang itsura ng ginagawa nila. Kung paano sila nagmumukhang magulo habang ikaw composed pa rin. At ang kalmadong energy ay may kakaibang epekto. Nakakahawa siya. Minsan kahit toxic ang kausap, kapag hindi nila nakuha ang usual drama na inaasahan nila, napipilitan silang sumunod sa level mo. That's the power of staying calm. Hindi mo sila kailangan kausapin ng mahaba. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng paulit-ulit. Presence mo pa lang, nagsiset na ng tone. Kaya sa susunod na may nanggugulo, nang iinis, o parang gusto kang hilahin sa negativity, tandaan mo, hindi mo kontrolado ang ugali nila. Pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. At minsan, ang pinakamalakas na sagot ay hindi galit, hindi sigaw, kundi simpleng paghinga at pag-stay calm. Number 6, piliin mo kung alin ang dapat mong patulan. Hindi ibig sabihin na duwag ka o nagpapakaligtas ka lang. Ang totoo, isa ito sa pinakamalakas na anyo ng self-control. Kasi sa buhay natin, hindi lahat ng gulo, hindi lahat ng komentaryo, at hindi lahat ng tao ay worth ng energy natin. Minsan, may mga taong mahilig mang-asar, magpabagsak, o magpasiklab ng away kahit maliit lang ang bagay. At aminin man natin o hindi, may part sa atin na gustong sumagot. Gusto nating ilabas ang point natin. Gusto nating ipakita na hindi tayo basta-basta. Pero ang tanong, para kanino? At para saan? Kapag pinili mo kung ano ang papatulan mo, para kang nagde-decide kung saan mo ilalagay ang emotional investment mo. Para kang may internal budget. Limited lang ang time, lakas, at mental peace mo. So bakit mo ilalabas sa taong ang goal lang ay guluhin ka? Mas mabuti pang isave mo ang energy mo para sa mga taong may sense kausap, para sa mga issue na may halaga, at para sa mga bagay na tunay na nagpapaganda ng buhay mo. At isipin mo rin to, hindi lahat ng opinion tungkol sa'yo ay kailangan mong sagutin. Sometimes, the best clapback is silence. Yung tipong, you're so unbothered na hindi na nila alam paano ka maapektuhan. That's real power. Kasi kapag hindi mo pinatulan ng gulo, hindi dahil wala kang laban, kundi dahil pinili mong panatilihin ang kapayapaan mo kaysa patunayan ang sarili mo sa taong hindi naman importante. May mga sitwasyon na mas valuable ang dignity kaysa witty comeback. Mas mahalaga ang emotional stability kaysa mic drop moment. At ang mas nakakaganda, kapag marunong kang umiwas sa walang kwentang gulo, mas nagiging maluwag ang isip mo. Mas nakaka-focus ka sa goals mo. At mas nagiging healthy ang relationships mo. Sa dulo, ang tunay na malakas ay hindi yung mabilis mag-react. Ang tunay na malakas ay yung marunong pumili at marunong mag-walk away kapag hindi worth it ang laban. The smartest move is not fighting a battle you already know you'll win by simply not joining. Number 7, matutong umiwas ng hindi nagagalit. Alam mo yung feeling na may tao kang nakakasalamuha na laging may negatibong vibes. Pero tuwing sinusubukan mong lumayo o umiwas, parang may guilt ka. Naiinis ka sa sarili mo. That's normal. Ang tricky dito, minsan kapag nagagalit ka, instant na nagiging toxic din ang energy mo. Kaya importante na matuto kang umiwas nang walang galit sa puso. Hindi ibig sabihin na nag-a-accept ka ng pang-aabuso o pinapabayaang masaktan ka nila. Ang ibig sabihin nito, pinipili mo lang na hindi mo na kailangan pang makipag-away para lang mapatunayan na tama ka. Para kang naglalagay ng invisible shield sa sarili mo. Halimbawa, kung may kausap kang toxic sa work o sa social circle mo, huwag mong sagutin agad ang mga nakaka-frustrate na comments. Mag-pause ka muna. Take a deep breath. Pwede mong sabihin, okay, I think about that. O simpleng shift sa ibang topic. Hindi mo kailangang ipaglaban ang lahat. Ang powerful sa approach na ito ay natututo kang maging emotionally independent. Hindi mo kailangan i-drag ang sarili mo sa gulo nila. Slowly, mapapansin mo rin na mas konti ang stress mo at mas stable ang mood mo. Parang saying, I'm choosing peace over drama. Ang essence dito ay hindi pagiging passive. Ang essence nito ay strategic. Pinipili mo kung saan mo ilalabas ang energy mo. Kapag nakasanayan mo ito, mas madali mong i-handle ang toxic na tao. You protect your peace. Nagiging cool ka sa sitwasyon at hindi ka nadadala ng galit nila. Number 8, mag-focus ka sa katotohanan, hindi sa drama. Alam mo, maraming toxic na tao ang gustong ipasok ka sa kanilang mundo ng kaguluhan.
Sila yung laging may kwento, reklamo, o pasaring. Parang araw-araw may mini drama. Kung pababayaan mo, madadala ka nila sa emotional roller coaster na hindi mo naman kailangan. Kaya mahalaga, mag-focus ka sa katotohanan. Tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang nangyari dito? Totoo ba ang sinasabi nila? O puro haka-haka lang? Kapag ganyan ang mindset mo, nagiging parang filter ang utak mo. Hindi lahat ng sinasabi nila ay pinapasok mo sa puso mo. Imagine mo, parang may mental checklist ka. Facts lang. Hindi mo kailangang i-validate ang negativity nila. Hindi mo kailangan mag-justify sa drama o mag-prove na tama ka. Kung may tao na nag-aalok sa'yo ng gulo, pwede mo lang i-observe at sabihin sa sarili, not my circles, not my monkeys. Dito mo makikita ang freedom dahil hindi ka nadadala sa emotional manipulation. At syempre, may bonus effect pa. Habang nakafocus ka sa facts, mas malinaw ang utak mo sa decision making. Hindi ka basta-basta magiging emotional o mapapahamak sa decision mo. Parang mental superpower lang. Kalmado ka, aware ka, at may control ka sa sarili mo. Hindi mo lang napoprotektahan ng sarili mo, natututo ka rin kung paano maging wise sa mga taong toxic. Number 9, pahalagahan mo ang sarili mo. Alam mo, sobrang importante talaga na pahalagahan mo ang sarili mo. Kasi kung palagi kang nagsasacrifice para sa iba, o hinahayaan mo silang minamanipulate ka, unti-unti nitong winawasak ang confidence at sense of self-worth mo. Remember, self-respect is not selfish. Hindi mo kailangan laging available para sa toxic na tao, lalo na kung nakakasama na sa emosyon mo. Kapag pinapahalagahan mo ang sarili mo, mas malinaw ang boundary mo sa iba. Hindi mo basta-basta tinatanggap ang insulto. Hindi ka agad nadadala sa drama at mas kaya mong i-prioritize ang sarili mong happiness. Simple lang yan, pero grabe ang epekto. It's like building an invisible shield around you. Kapag alam ng sarili mo kung sino ka at kung ano ang kaya mong tanggapin, mas hindi ka basta-basta natitinag ng negativity. Pahalagahan mo rin ang oras mo. Kung may tao sa paligid mo na palaging nagdudulot ng stress o guilt, okay lang na lumayo ka for a while. Hindi mo kailangan i-justify sa kanila. Ang mahalaga, pinoprotektahan mo ang mental health mo. Imagine mo, yung energy mo parang battery. Hindi mo pwedeng ubusin sa mga taong walang pakialam sa pag-recharge mo. At higit sa lahat, every little thing you do to love and respect yourself counts. Kahit simpleng, hindi ko papayagan. O, pasensya na, hindi ko kakayanin ngayon. Kahit ganun lang, malaking step na yan. Slowly, mapapalakas mo ang loob mo. At unti-unti, magiging natural na sa'yo ang standing up for yourself. Remember, the more you value yourself, the less power toxic people have over you. Number 10, huwag magpaliwanag ng sobra-sobra. Minsan kasi, naiisip mo na kailangan mong ipaliwanag lahat ng nangyari, lahat ng intensyon mo, at lahat ng dahilan mo para maintindihan ka ng toxic na tao. But honestly, sa kanila, parang hindi lang ito nakakatulong. Lalo ka lang napapasok sa kanilang drama. Kapag sobra-sobra ang paliwanag mo, nagiging opening ito para mas makialam sila, para magtanong, o para magbigay ng hindi mo naman hinihinging opinyon. Parang naglalaro ka lang sa kanilang game, kahit hindi mo gustong makipaglaro. Kaya mas mabuti, simple lang. Say what's necessary. At kapag sinabi mo na, tapos na. Hindi mo kailangan i-justify ang damdamin mo o ang desisyon mo sa kanila. Remember, hindi lahat kailangan mag-explain. Hindi lahat ng tao kailangan maintindihan ka. Hindi nila trabaho na pasayahin ka o suportahan ka emotionally. Imagine mo, kung lagi kang nag-i-explain sa kanila, halos nagbubuhat ka ng emotional weight na hindi mo naman dapat dala. It's like giving fuel sa fire nila. Kapag tumigil ka sa sobrang paliwanag, unti-unti mong nare-realize na hindi mo na kailangan i-prove sa kanila kung sino ka o kung tama ang ginawa mo. Ang mahalaga, alam mo ang truth mo at yun lang ang kailangan mo. Number 11, magkaroon ka ng personal na space. Alam mo, minsan kahit sobrang mahal natin ng mga tao o kasama natin sila araw-araw, may mga moments talaga na kailangan mo lang ng space for yourself. Hindi ito selfish. Ito yung panahon na pwede mong i-recharge ang sarili mo. Linisin ang isip mo at i-process ang mga nararamdaman mo. Imagine mo, parang cellphone. Kapag hindi mo ito ini-off or hindi mo gina-charge, mabilis itong ma-drain. Ganun din tayo. Kapag palagi kang nakikipag-ugnayan sa toxic na tao, kahit hindi mo namamalayan, naiipon ang stress sa'yo.
Kaya minsan, ang simpleng paglayo sa kanila for a while ang makakapagbigay sa'yo ng clarity. Pwede kang maglakad-lakad, makinig ng music, mag-journal, o kahit manood ng paborito mong series nang wala silang interference. Sa ganitong paraan, hindi mo lang naiiwasan ang drama nila, pero napuprotektahan mo rin ang sariling emotional energy mo. Mas nagiging kalmado ka, mas may control ka sa emotions mo, at mas handa kang harapin ang sitwasyon kapag kinakailangan. Remember, giving yourself space is not running away. It's self-preservation. At kapag buo ang sarili mo, mas kaya mong maging compassionate sa iba. Pero hindi na kagad nadadala sa toxicity nila. Number 12, paikliin mo ang usapan. Kapag may toxic na tao sa paligid mo, isa sa pinakamabisang gawin ay paikliin ang usapan. Hindi mo kailangan ipaliwanag ang lahat o labanan ang bawat punto nila. Imagine mo, every word na binibigay mo sa kanila ay parang gasolina sa apoy nila. Mas lalo lang nilang iniinit ang tensyon. Mas safe kung simple at diretso ka lang sa sagot. Parang, okay, noted, tapos move on ka na. Hindi ito pagiging rude, ito ay self-preservation. Ang ideya dito ay hindi ka na nadadala sa drama nila. Kung alam mo na hindi naman nakakatulong sa'yo ang pagtatalo, bakit ka pa mag-aaksaya ng energy mo? Parang sa social media din, hindi mo kailangan i-reply lahat ng toxic comments, di ba? Pinipili mo kung alin ang deserving ng attention mo. Pwede mo rin gamitin ang humor o light response para i-diffuse ang tension. Parang joke lang, hindi ka na masyadong emotionally invested. Sa ganitong paraan, hindi mo lang pinaikli ang usapan, pinoprotektahan mo rin ang peace of mind mo. Number 13, gamitin mo ang mahinahon pero matatag na pananalita. Alam mo, isa sa pinakamalalakas na sandata mo laban sa toxic na tao ay ang boses mo. Hindi yung lakas o galit sa tono, kundi yung kalmado pero matibay na pananalita. Imagine mo to, may taong pilit kang ginugulo, nagsasabi ng mga bagay na alam mong mali o nakakainis. Kung sumigaw ka o mag-react ka emotionally, sa kanila, parang nanalo ka sa kanilang laro. Pero kapag nananatili kang kalmado, nagsalita ka ng maayos at malinaw, parang sinasabi mo, I see what you're doing, pero hindi ako a-absorb ng negativity mo. Hindi ibig sabihin nito na pipiliin mo silang palakasin o papayagan mong abusuhin ka. Ang ibig sabihin lang nito, pinipili mong kontrolin ang sarili mo. Kapag mahinahon ang pananalita mo, nakikita ng ibang tao, pati na ng toxic na tao, na may boundaries ka. Ang confidence at clarity sa salita mo ay parang invisible shield. Hindi nila basta-basta matatalo yan. Plus, mas credible ka kapag kalmado ka. Kapag tense, prone tayo sa mistakes o over-explaining. Pero kapag mahinahon, mas nakaka-focus ka sa facts at sa message mo. Parang sa trabaho or kahit sa social setting, yung mga taong composed lagi, sila yung respected kahit mahirap ang topic. Sa personal life, ganun din, kalmado at firm. Power moves without drama. Kaya next time na may toxic na tao sa paligid mo, i-practice mo itong mindset. Breathe in, breathe out. Speak clear. Speak firm. Hindi mo kailangan sumigaw. Hindi mo kailangan maging harsh. Simple pero effective lang. Mahinahon pero matatag. Sila yung malilito. Ikaw ang nananatiling in control. Number 14, paligiran ang sarili mo ng mga positibong tao. Alam mo, yung mga taong kahit simple lang ang usapan, nakaka-boost ng energy mo. Parang sila yung type na tao na kapag kasama mo, kahit bad day mo, napapangiti ka pa rin. Hindi nila kailangan maging perfect at hindi palagi nag-critic o nagda-drag down ng emotions mo. Kapag palagi kang nasa paligid ng mga negatibo o toxic na tao, unti-unti nakaka-adapt ang mindset mo sa drama, sa stress at sa kakulangan sa self-confidence. Pero kapag pinili mong makasama yung positive crowd, nakakatulong sila na ma-reframe mo ang thinking mo. Parang automatic reminder na may light pa sa kabila ng madilim na sitwasyon. At hindi lang yun, ang positibong tao ay nag-i-inspire sa'yo na mag-level up. They push you in small ways. Pwede sa encouragement, sa simpleng jokes para malighten ang mood, o sa tips nila kung paano mo haharapin ang stressful moments. Imagine mo na lang, araw-araw, parang may cheerleader ka sa tabi mo na hindi ka ginagalaw ng unnecessary drama, kundi tinutulungan kang lumakas sa sarili mo. So ang takeaway, piliin mo kung sino ang kasama mo. Hindi porket matagal mo nang kilala, kailangan mo silang hayaan na maging influence sa'yo. Surrounding yourself with positive energy is not just nice, it's survival strategy. Ang energy ng tao
nakakahawa. Kaya kung gusto mong manatiling grounded, kalmado, at focused, mas mabuti na i-prioritize mo yung kasama mo na nagpapalakas sa'yo, hindi yung laging nagpapabagsak sa'yo. Number 15, obserbahan mo sila kaysa dalhin sa puso. Minsan, may mga tao talaga sa paligid mo na parang walang tigil sa negativity. Kung lagi kang nadadala sa bawat sinabi nila, dahan-dahan, mauubos ka rin emotionally. Kaya mas maganda kung obserbahan mo sila kaysa dalhin sa puso. Parang nanonood ka lang ng pelikula. Pinapansin mo ang mga actions nila, pero hindi ka nadadala. You see what's happening, you understand their tactics, pero hindi mo kailangan i-absorb lahat ng negativity. Isipin mo na lang na parang may invisible shield ka. Nakikita mo ang mga toxic vibes, pero hindi sila nakakapasok sa loob mo. Kapag na-practice mo ito, mas malinaw ang utak mo at mas kontrolado mo ang sarili mo. Hindi ka lang basta nakakaiwas sa drama, natututo ka rin kung paano kumilos sa future sa ganitong klaseng tao. At kapag nag-react ka, hindi dahil sa frustration, kundi dahil sa malinaw na strategy at self-respect mo. Sa madaling salita, watch, learn, don't internalize. Parang detective ka sa sarili mong buhay. Alam mo ang nangyayari, pero hindi mo hinahayaan na maapektuhan ang mood at energy mo. Number 16, kilalanin mo ang halaga mo. Totoo yan. Madalas kasi, sa dami ng toxic na tao sa paligid natin, nakakalimot tayong tignan ang sarili natin. Parang palaging sinasabi sa'yo ng ibang tao na kulang ka, na hindi sapat ang ginagawa mo, o na mali ang choices mo. Pero teka, kailan mo huling pinakita sa sarili mo na mahalaga ka? Kailan mo huling sinabing, okay lang yan, I'm proud of myself for getting this far? Hindi mo kailangan ng approval ng iba para malaman ang value mo. Kapag alam mo ang sariling worth mo, hindi ka basta-basta maaapektuhan ng toxic vibes. Kapag may self-respect ka, mas natural mong maset ang boundaries mo. Hindi mo natatanggapin ang pagmumura sa'yo, ang constant na pang-aalipusta, o yung tipong energy drain lang sa'yo. Imagine mo na lang, may kausap ka na palaging nagfo-focus sa negative things mo, sa halip na sa good things. Kung hindi mo alam ang value mo, madali kang madala. Pero kapag kilala mo ang sarili mo, parang may invisible shield ka. Nakikita mo na hindi lahat ng sinasabi nila tungkol sa'yo ay totoo. You know your worth. You know what you bring to the table. At huwag mong isipin na ang pagiging confident at self-aware ay pagiging mayabang. Hindi yan. It's about knowing na deserve mo rin ang respect at peace of mind. Kapag alam mo ang value mo, mas confident kang pumili kung sino ang pinapapasok mo sa buhay mo. Mas marunong kang lumayo sa toxic relationships at mas kaya mong i-prioritize ang happiness mo. Kaya simulan mo sa simpleng bagay. Every day, maniwala ka sa sarili mo. I-acknowledge mo ang achievements mo. Kahit gaano kaliit, huwag mong hintayin na iba ang magsabi sa'yo. Kapag ikaw mismo ang nag-value sa sarili mo, wala nang toxic na tao ang makakaapekto ng confidence mo at peace of mind mo.